Mabilis at walang awa si Hanzo, habang si Gon ay walang laban sa bilis at lakas nito. Sa bawat suntok at sipa, halatang dehado si Gon, pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumusuko. Paulit-ulit siyang binugbog ni Hanzo hanggang sa mawala ng malay, ngunit sa halip na ipagpatuloy ang laban, sumuko na lang si Hanzo, dahil hindi niya nakitang may balak sumuko si Gon, kahit na nasa bingit na ito ng kamatayan, at sa di inaasahang twist si Gon ang naging unang aplikanteng nakakuha ng lisensya. Ngunit hindi lahat ay masaya, nang magising si Gon matapos ang eksaminasyon. Inihayag ni Setots na dalawa lamang ang hindi nakapasa, si Bodoro at si Killua. Ang dahilan ay si Killua ay minanipula ng kanyang sariling kapatid na si Illumi, na nagtatago sa alias na Getter Rocker. Sa ilalim ng matinding presyon, pinilit ni Illumi si Killua na patayin ang isa pang aplikante, dahilan upang siya ay mabigang pumasa. Nag-aalab sa galit, hinarap ni Gon si Illumi, walang takot niyang hinarang ang braso nito at tinanong kung saan matatagpuan si Killua. Isang saglit ng tensyon, isang titig ng hamon, at sa huli, nakuha ni Gon ang sagot, kasama sina Kurapika at Leorio. Tinahak nila ang daan patungo sa tahanan ni Killua sa bundok Kukuro. Pagdating sa Republika ng Padokea, sumakay sila sa isang tour bus patungong pasukan ng Zoldyck Estate. Sa biyahe pa lang, ramdam na nila ang bigat ng kanilang destinasyon. Ang tour guide mismo ang nagkwento, ang pamilya Zoldyck ay hindi ordinaryo, sila ay mga kilalang mamamatay tao, at sino mang sumubok na lumapit ay hindi na muling nakikita. Sa harap ng napakalaking tarangkahan, sinalubong sila ng bantay na si Zebro. Biglang kumilos ang dalawang kaina-hinalang turista sa tabi nila, sinubukang nakawin ang susi at pumasok sa loob. Binalaan sila ni Zebro na huwag ipilit, pero hindi sila nakinig. Sa isang iglap, binuksan nila ang isang tagong pinto at pumasok, at saka maririnig ang nakakakilabot na mga sigaw. Ilang saglit lang, ang kanilang mga kalansay ay itinapon palabas ng tarangkahan. Napailing si Zebro habang ang ibang turista ay dali-daling tumakbo palayo sa takot. Nanatili sina Gon, Kurapika, at Leorio. Buo ang loob nilang hanapin si Killua. Nang marinig ito ni Zebro, natuwa siyang may mga tunay na kaibigan si Killua, ngunit hindi niya basta-basta mapapasok ang mga ito. Ang nag-iisang daan ay ang testing gate, isang pasukan na susubok sa kanilang kakayahan. Sa pagpasok nila, tumambad sa kanila si Mike, isang dambuhalang halimaw na aso, na naglalaway at handang umatake. Gusto niyo bang maging kaibigan niya? Tanong ni Zebro. Si Gon, na walang takot sa kahit ano, ay saglit na natigilan at natakot. Nagpatuloy sina Gon, Kurapika, at Leorio sa loob ng estado ng mga Zoldyck hanggang marating nila ang tirahan ng mga bantay ng tarangkahan. Dito, nakilala nila si Sequan, isang hunter na dating humahabol sa pamilyang Zoldyck bago tuluyang naglingkod sa kanila. Sa halip na tulungan sila, minaliit ni Sequant ang tatlo. Sabay sabi, kung hindi nyo kayang buksan ang testing gate, kalimutan nyo na si Killua, hindi kayo karapat-dapat na makita siya. Sa halip na sumuko, nagdesisyon ang tatlo na mag-ensayo. Sa loob ng 10 araw, nagpalakas sila sa loob mismo ng ari-arian ng Zoldyck at tinutulak ang kanilang katawan sa limitasyon. Dahil sa ipinakita nilang lakas, pinayagan na sila ni Zebro at Sequant na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa bundok Kukuro. Ngunit nag-aalala si Sequant, ang gate ay isa lamang sa mga pagsubok, pero ang susunod ay mas mahirap pa. Sa loob ng mansyon ng Zoldyck, isang madilim na eksena ang nagaganap. Sa isang silid na puno ng torture devices, pinahihirapan ni Milluki si Killua. Paulit-ulit siyang binubugbog gamit ang kuryente, pero sa kabila ng sakit, nananatiling tahimik si Killua, hindi binibigyan ng kasiyahan ng kanyang kapatid. Sa kabilang dako, isang babae at isang batang lalaki ang naglalakad sa isang pasilyo, si Kaikyo Zoldyck at si Cal Luto. Nang dumating sila sa silid, ibinalita ng ina ni Killua na may dumating siyang mga kaibigan. Ngumiti lamang siya ng may kumpiyansa, hindi nila magagawang makatawid. Samantala, patuloy sa pag-akyat sina Gon, Kurapika, at Leorio nang harangin sila ng isang lingkod na si Canary, isang apprentice butler. May mahigpit siyang utos na walang sino man na maaaring dumaan, kahit na kaibigan pa ni Killua. Sinubukan ni Gon na lumusot, ngunit isang mabilis at malakas na palo ng tungkod ni Canary ang agad na nagpabagsak sa kanya, ngunit sa halip na umatras, bumangon siyang muli, titig na titig kay Canary. Sa likod ng mga halaman, isang batang lalaki ang lihim na nanunood. Habang lumulubog ang araw, hindi natinag si Gon. Sa halip, hinarap niya si Canary, hindi para lumaban, kundi para ipaintindi ang kanyang nararamdaman. Hindi ako katulad ng pamilya niyo, hindi ko tinitingnan si Killua bilang isang mamamatay tao, kaibigan ko siya, at alam kong ikaw rin, may puso ka. Napakurap si Canary, sa kauna-unahang pagkakataon, nag-alinlangan siya sa kanyang tungkulin, isang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mata, sabi niya, pakiusap, iligtas niyo siya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang mabilis na projectile ang tumama kay Canary, at agad siyang nawala ng malay. Nagulat sina Gon, Leorio, at Kurapika, lumingon sila sa direksyon ng pag-atake at nakita ang isang babaeng may marangyang kasuotan, kasama ang batang nanunood kanina. Mas marami ka nang nasabi, Canary.
Mataas ang kanyang kumpiyansa at ang kanyang titig ay malamig. Ako si Kaikyo Zoldyck, ina ni Killua, at ito ang aking anak na si Cal Luto. Sa matigas na tinig, ipinahayag ni Kaikyo ang mensahe daw umano para sa kanila galing ni Killua na hindi niya sila maaaring makita. Dagdag pa niya, siya ay kasalukuyan nakakulong sa isolation room, pinagbabayaran ng kanyang pagkakamali. Samantala, sa loob ng isolation room, patuloy ang pagpapahirap ni Milluki kay Killua, paulit-ulit siyang sinasaktan gamit ang kuryente, pero tila walang epekto sa kanya. Nagngangalit si Milluki, "Pwes, matutuwa ka dito, narito na ang mga kaibigan mo, at sa tingin mo ba papayagan sila ni nanay na makapasok?" Ngunit sa halip na mag-alala, biglang ngumiti si Killua. Sa isang iglap, binali niya ang isa sa kanyang mga tanikala gamit ang isang kamay. "Tumawag ka kay nanay kung gusto mo, pero mas mabuting isipin mo muna kung paano ka makakalabas ng buhay dito, Milluki." Namilog ang mata ni Milluki, umatras ng may takot. Isang matandang lalaki ang dumating, ang kanilang lolo na si Zeno Zoldyck. Sa kabila ng malamig nitong ekspresyon, hindi niya pinansin ang galit ni Milluki at diretso niyang iniutos kay Killua na makipagkita ka sa iyong ama. Hindi nagatubili si Killua at agad na umalis, iniwan ang kanyang galit na kapatid. Ngunit sa halip na pag-alitan si Killua, tinanong ni Zeno si Milluki, "Ano sa tingin mo ang kakayahan ng kapatid mo?" Nag-uumapaw sa inis, sumagot si Milluki, "Siya ang pinakamay talento sa aming lahat, pero mahina siya pagdating sa damdamin, isa siyang kabiguan bilang asasin." Sa halip na sumagot, isang makahulugang ngiti lang ang ibinigay ni Zeno bago siya lumakad palayo. Samantala, sa labas ng mansyon, ipinaalam ni Zeno kay Kaikyo ang tungkol sa paglaya ni Killua at ang kanyang nalalapit na pag-uusap kay Silva. Matapos magpaalam, mabilis siyang umalis. Sa loob, nakaupo sa kabilang dulo ang kanyang ama na si Silva Zoldyck. Tahimik itong nakamasid, ang kanyang presensya ay kasabay ng mabigat na tensyon sa hangin. Sa halip na isang mahigpit na interogasyon, tinanong siya ng kanyang ama ng mga simpleng bagay. "Kumusta ang Hunter exam? Ano ang natutunan mo? Ano ang masasabi mo tungkol sa mga kaibigan mong nakilala?" Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdamang tinatrato siyang isang assassin. Pinaupo siya ng kanyang ama at hinayaang ikwento ang kanyang mga naging karanasan. Sa huli, tiningnan siya ni Silva at diretsyong tinanong, "Gusto mo pa rin ba silang makita?" Walang pag-aalinlangan, tumango si Killua. Sa isang hindi inaasahang sandali, inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ni Killua at mahina itong ginulo. "Huwag mo silang ipagkakanulo, at tandaan mo, Killua, ikaw ang pipili ng sarili mong landas." At sa isang simpleng pahayag na iyon, pinalaya niya ang kanyang anak. Bago pa man makalabas ng mansyon si Killua, hinarang siya ni Kaikyo at Kaluto. Sinabi ni Kaikyo na umalis na ang kanyang mga kaibigan at dapat siyang bumalik sa isolation room, ngunit sa halip na sumunod, tiningnan lamang ni Killua ang kanyang ina ng matalim. Sa titig pa lang niya, parang isang kutsilyong tumerak ito sa puso ni Kaikyo. Tahimik siyang napatigil at nagulat sa kakaibang tapang na ngayon lang niya nakita sa kanyang anak. Samantala, pinangunahan ni Canary si Gon at ang kanyang mga kaibigan patungo sa headquarters ng mga butler. Dito, sinalubong sila ng pangunahing butler na si Goto. Sa halip na diretsyong papasukin sila, iminungkahi nito ang isang laro, isang simpleng coin guessing game. Ngunit may twist, kung sino ang magkamali ay matatalo, at kapag natalo silang lahat, palalayasin sila mula sa ari-arian ng pamilya Zoldyck. Nagsimula ang laro sa mga simpleng round, ngunit habang tumatagal, palala ng palala ang antas ng kahirapan. Si Rio ang unang natanggal, sinundan ni Kurapika. Ngunit si Gon ay seryoso, nakatutok, at hindi nagpapadala sa panlilinlang. Sa huling bahagi ng laro, humingi si Goto ng tulong mula sa dalawang butler upang gawing mas mabilis at mas mahirap ang laro. Sa isang iglap, 3 kamay ang gumalaw kasabay ng kumikislap ng mga barya. Ngunit sa gulat ng lahat, diretsyong itinuro ni Gon ang tamang sagot, "Nasa butler na nasa likuran ko." Nagkaroon ng katahimikan, pagkatapos ay isang masayang palakpakan mula sa mga butler. Dumating si Killua sa eksaktong sandali, isang nakangiting bata na puno ng kumpiyansa. Nang makita si Gon, biglang lumiwanag ang kanyang ekspresyon. Sa loob ng isang segundo, tila nawala ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Nagkita silang muli, hindi bilang mga mandirigma, hindi bilang mga tagapagmana ng kanilang pamilya, kundi bilang matalik na magkaibigan. Bago sila tuluyang umalis, hinarap ni Killua si Goto. "Alam kong sumusunod ka sa utos ni nanay, pero tapos na yun, hindi mo na ako mapipigilan." Sa pagdating nila sa paliparan, huminto sina Gon, Killua, Kurapika, at Rio sa harap ng terminal. Alam nilang pansamantalang maghihiwalay ang kanilang landas. "Dito na muna tayo maghihiwalay," sabi ni Kurapik, "may dapat akong gawin bilang isang blacklist hunter." "At ako naman," dagdag ni Rio, nakangiting bahagya, "kailangan kong maghanda para sa pagiging doktor." Ngunit bago umalis si Kurapika, lumapit siya kay Gon, binulong niya ang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Alam ni Hisoka ang tungkol sa spiders, at makikita sila sa York New City, ika-1 ng Setyembre.
Nagkatinginan sila, walang kailangang sabihin pa, alam nilang babalik sila sa isa't isa. Matapos magpaalam sina Kurapika at Rio, naiwan sina Gon at Killua. Ano na ang plano natin? Tanong ni Killua. Mag-training tayo, sagot ni Gon, puno ng determinasyon, at kailangan din nating kumita ng pera. Ngumiti si Killua, alam ko na ang perpektong lugar para dyan. At sa ganoong paraan, nagsimula ang kanilang panibagong paglalakbay, patungo sa Heaven's Arena.